ng LTFRB ang operator ng mga nakakarerang bus dito po sa may bahagi ng North Fairview na nagresulta sa pagkamatay ng 12 anyos na biktima. Pinaharap ng LTFRB operator ng mga bus sa Lunes para matukoy kung sino nagmamaneho sa mga bus. Hindi nakita CCTV ang plate number ng nakakarerang bus pero malinaw na J-Ross at Nova Lines ang mga ito. Hiling ng LTFRB itaas ang penalty sa mga kasong reckless imprudence lalo na kapag ito ay nagresulta sa pagkamatay po ng biktima. Samantala, sa punto ito makakasama po natin ang mismong ama ng bata na si Jalani, si Abdul Basit Makasulong. Magandang hapon po sa inyo. Yung pong pagkamatay po nung anak po ninyo, nung gabi na yon, ano bang paalam sa inyo? Ano pong sabi? Galing ako sa palengke. Kaya umuna kong umuwi dahil yung karton niya hindi niya nabenta. Apo. Ako, mauna lang ako, magsasayin muna ako doon sa bahay. Kaya sabi niya tayo, mauna ka na nang mamaya kami, ibibinta muna namin yung karton. Ako, sige. Kaya gano'n, ginising ako ng mga kaibigan niya. Sabi niya, namatay, nasagasaan yung anak mo. Nagulat ako. Pumunta ko dito na nawala na yung mukha niya. Nag-iyak ako, hindi ko matigil yung luha ko. Kaya humingi ako ng tulong sa mga kababayan natin, lalo na sa nagsakay ng Nova. Tulungan niyo ako, may mga anak kayo. Tulungan niyo ako please. Ituro niyo yung tunay na nakadisgrasya sa anak ko. Alamin niyo yun, lalo na sa nagpasero ng Nova. Talagang Nova ang nakadisgrasya sa anak ko. Kitang-kita na sa Kitang-kita na sa hindi na makaligtas Kaya tulungan nila ako, sir. Apo. Sa ngayon ba yung police, ano pong sabi sa inyo? May linaw na ba o wala pong nagpapa-abot ng impormasyon sa kanila? Wala. Maliban sa CCTV lang talaga yung buti na lang at may kuha, ano po? Oo, kakayo na lang ang nagano sa amin. Pero walang nakikita lang sa amin yung mga pulis. Kinukuha lang ang pangalan ko. Ikaw ba ang tatay niya? Kaya pinupulot ko yung mga buto-buto ng anak ko, yung inilagay ko sa ulo niya. Na iyak ako. Sabi ko, anong nangyari sa iyo anak? Ba't ka nakaganito? Kaya hindi ko matitiis lang talaga. Kaya doon, hihingi ako sa tulong sa mga kababayan ko. Tulungan nila ako kung paano nila yung surrender nila yung nakadisgrasya sa anak ko. Maraming salamat po sa pagkakataon. Si Ginong Abdul Basit Makasulong, siya po ay ama nitong bata na 12 anyos na biktima at sila nga po ay taga Lanao del Sur pa pero nakatira po dito sa katapat na subdivision. Kasama din po natin si SPO1 Sandy Albong. Siya po yung investigator on case. Kaugnay po ng kasong ito. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon, sir. Dito sa pangyari, kumusta ang sinasabi ng tatay, maliban sa CCTV, wala pa talaga siyang linaw na nakikita. So, sa panig po ng polis, kumusta po? Yun po, sir. Tuloy-tuloy po yung pag-iimbestiga natin, sir. Lahat ng anggulo na may CCTV, tinitingnan po natin. Apo. Yun ho bang yung operator, yung driver, wala ho bang witness na lumutang para ho magbigay ng impormasyon? Sa ngayon po, wala pa po, sir. Yun po ang pinanawagan po natin. Lalo na po kung may pasayro doon, sana po may magmalasakit man lang na kahit na i-text na lang po kami kung ano pong bus number yon. Apo, pagkatapos nung pangyayari yun, napupunaw namin dito na yun nga talagang madalas marami nagkakarera kahit anong oras, kahit kanina lang may mga naggigitan. So wala ho bang plano na maglagay po ng tropa dito para katunayan po yan, sir. Meron pong mga naka-standby ditong mobile. Yun nga lang po pagka yung mga driver na siguro nagmamadali na lalo na po pag open yung kalsada, yun po hindi na po sila maawat. Okay. Ano pong paalala nyo o panawagan sa mga kababayan po natin na nakasaksi po dito sa pangyayaring ito? Ayun po, sir, kami po nananawagan para po mabigyan ng hustisya itong pagkamatay ng bata. Bigyan lang po kami ng kahit kunting lead lang po
i-text lang po kami o tumawag sa traffic sector to o sa District Traffic Enforcement Unit. Opo. Maraming salamat po sa pagkakataon. Maraming sir. salamat po. Si SPO1 Sandy Albong, siya po ang may hawak ng kaso. Kasama din ho natin si Ma'am Carmela Gonzales. Siya po yung CCTV operator. At ma'am, dun ho sa ngayon, yung talagang kuha lang ng barangay, yung pinagbabasehan ng pangyayari. Paano po, nag-provide na ho ba kayo sa mga otoridad ng kopya din itong CCTV po? Yung footage ng aming barangay, pinanonood lang namin, doon lang po nakukuha. Opo. Doon po nakikita. Gaano yung katagal pangyayari. ho ba yung, kumbaga, ibinabangko nyo yung mga video na ito bago po binubura nyo ho ba ito o pwede ho itong request ng pamilya na ito muna, dito muna, itabi muna yung kuha? Sir, hindi po namin ito binubura. May pagitan po 15 days, saka po mabubura. Anytime mag-request yung pamilya, okay lang po sa aming barangay. Opo, kasi nga po sa ngayon lang, sa ngayon, yung pa lang yung kanila para sa kanila yung source ng linaw ng kaso, kahit police, blanco sa investigasyon. So, kayo mismo, anong plano ninyo na gawin dito sa footage po na ito? Yung footage namin, kung mapapanood ng taong nangyari doon sa aksidente na to, sana naman sumuko na sila para matapos na yung kaso at mabigyan din ng hustisya yung pamilya. Kasi nakakaawa naman yung bata eh. Pero handa rin kaming makipagtulungan, kaming Barangay North Fairview. Maraming salamat po sa pagkakataon, ma'am. Si Ma'am Carmela Gonzales, siya po ang operator ng CCTV